Good day mga ka-scholar and welcome to another episode of The Force is Female. I am Cadet 3rd Class Helena Martelmo, a member of Sunday High Class of 2027, and I am your host for today. So today we shine a spotlight on one of the inspiring stories of the women behind the badge. Joining us today is Police Executive Master Sergeant Lorena Arbatan, one of our incredible women from PNPA, here to share her journeys, achievements, and what it truly means to serve with a purpose. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So, bago tayo magsimula, ma'am, gusto mong bumati sa ating mga viewers na nanonood sa PNPA page. Good afternoon po sa lahat po na nanonood dito sa PNPA page. Isang mapagpalang araw po at isang pagbati na Women's Month sa ating lahat. Lalo po, syempre, sa ating mga kababaihan. Ngayon, pwede ka bang mag-share sa amin ng yung journey bilang police officer at bilang babae ng police officer? Yes, Cadet. So, ako nga si Police Executive Master Sergeant Lorena Arbatan, 21 years in the service. So, when I entered the Philippine service on December 16, 2003. And in PA, I'm presently assigned at PA, Campus Group. So, before I'm assigned here, sa proper Calabarzon ako. Doon ako nag-start, doon ako recruit. And then, my first assignment is Mulanay Police Station, Quezon PPO. And then next, sa Regional Headquarters, Regional Investigation Detective and Management Division for 8 years. And then, na-assign ako dito sa PNPA last December 16, 2020. So, 21 years na? Yes. And considering na rose from the ranks ka din mo, na ngayon, Yes. Police Executive Master Sergeant, nakuha mo yun, ma'am, in a span of 21 years. Yes. Alam ko, ma'am, na hindi biro yung naging journey na yun. And lalo na as a female in a male-dominated institution. So, ano yung mga naging challenge mo na nakaharap mo dito sa journey mo bilang police officer? So, yung mga challenges, nakuha ko yan siguro nung nasa police station ako. So, doon mo talaga mararamdaman kung ano yung service ng isang as police officer. So, syempre ako, bilang babae, and di ba alam naman natin na sa uniform personnel, pinakamarami talaga lalaki. So, nung pumasok ako, inisip ko na lang na walang lalaki, walang babae sa servisyo. So, ang challenge na sa akin doon, syempre, unang-una, in duty. Kasi sa police station, kung ano yung trabaho ng lalaki, kailangan sabayan doon niyo. And then, kapag sa mga responde, ako as investigator ng time na yun, kailangan ko rin sumali sa kanya. Kailangan ko sumama, kailangan ko din na malaman kung ano yung nangyayari sa field. Kaya, mas challenging yun compare sa ibang assignment. So, pwede kaming makahingi ng specific na example or yung instance na kung saan yung challenge mo bilang officer sa isang police station na nabanggit nyo kanina. Yes. So, siguro yung ano na talaga, yung mga cases, lalo na kapag yung kaso mo is yung mga like murder, yung Republic Act 9262, yung sa women's, kasi yung ating mga tayong mga kababayan kasi, meron tayong yung sa una, gigil na gigil tayo. So, meron akong mga na-handle na gigil na gigil sa kanilang mga asawa. Ang gusto nila, ipapakulong agad.
And then, after na malagyan mo lang lahat ng documents, lahat ng kung ano yung ipapasa mo sa fiscal, after mong matapos yun, na-comply mo lahat, biglang sasabihin sa'yo ng complainant na, ma'am, hindi ko na lang po itutuloy kasi kawawa naman po yung asawa ko. So, isa yun sa pinaka-challenge sa akin nung nasa station pa lang ako. Kasi, syempre, lahat ng effort, lahat ng pagpupuyat or ano, ginawa mo para sa kanila, para matulungan mo. Kasi yun yung duty natin. Lalo na kapag may business na. So, medyo nakakalungkot kapag iniwan ka ng complainant. Kasi sasabihin sa iyo, huwag na lang. Kasi ako talaga pinaglalaban kasi. Gusto ko, kumikisa lang sa kayo ng mga asawa. Bigyan naman nila ng leksyon. Huwag naman, sinabihan lang sila na, huwag mo na ituloy, magbabago na ako. Diba? Yun yung yun yung pinaka-challenging sa akin na naranasan ko nung nasa station pa lang ako. So, kadalasan yung mga na-handle mo na kaso, ma'am, is yung mga kababaihan natin, nagdadala sila madalas na emosyon, Yes. particularly yung galit. Oh. Tapos, pero at the end of the day, nagiging puso mo man. Yes. Although, ganun talaga siguro yung relation between sa kapag mag-asawa kayo. So, yun para sa akin yung pinaka-challenging moment nung nasa station pa ako. And bukod sa pagiging police officer, bilang isang babae in general, aside from the fact na yung duty mo as a police officer, so ano ba yung mga challenge mo sa personal life bilang kababaihan? For me siguro yung para sa sarili ko lang. Single mom kasi ako. So, bago ako pumasok sa PNP, so may anak na ako. As a single mom, medyo hirap. Kasi syempre, ako yung nasa syempre ng anak ko, and then yung family ko na yung mother ko, and then yung mga kapatid ko. Pero as a whole naman sa akin, todo suporta naman yung family ko. So, parang nababalance ko naman siya. Sa time, din sa work. So, okay naman. Hindi naman siya ganun kahirap. Pero, syempre, andun pa rin yung pag-iisip na ano kaya ginagawa ng anak ko. Kasi nasa trabaho ako, tapos hindi nasa bahay siya. Yung ganun, ang nakaka-stress din ko minsan. Pero, nakahandle ko naman. Ilan yung na yung anak mo? Isa lang. Isa lang. Kasi mayroon maging single mom kasi parehas na roles na nanay tsaka tatay. Yun yung pinuportray mo dun sa anak mo. Yes. And idagdag mo pa dun, ma'am, na yung trabaho mo is napakataas ng demand ng time, ng oras, ng ganyan. Ano yung nagiging driving force mo, ma'am, para maipagpatuloy yung pagsiservice mo? So, both sa family mo and sa ating mga civilian sa public. Siyempre sa akin, kaumangan para sa family mo naman. Tatrabaho ko para sa kanila. So, kailangan, unawain ko talaga lahat kung ano yung naging feeling ng anak ko para sa akin kapag wala ako sa tabi niya. Ilang taon na siya ngayon? 22. 22. Gusto mo bumatis sa kanya? Ay, sa anak ko. So, siya ay college grad. So, thankful ako. At congratulations sa sa Lord na pag-graduate ka na. pag-graduate yung anak ko. Wala ko siyang board, pero para sa akin, accomplishment ko na na hindi makukuha ng college. Lalo na, ma'am, na naitaguyod mo siya na mag-isa bilang single mom. Yes, siguro proud ako sa sarili ko. Malaking achievement yun, ma'am. Congratulations, ma'am. And alam ko din, ma'am, na napaka-demanding ng oras both sa trabaho natin. Kasi kahit gabi, ma'am, nakikita ko kayo na tinatawag kayo ng duty nyo. Paano nyo na-handle yung ganong mga instances? So yun sa oras, lalo na naman dito ako. Nakasamahin na kasi sa bahay namin na kapag hindi ako umuwi ng ganitong oras, ibig sabihin, nandito lang ako sa kampo. Or kahit kung nasa station ako, text lang ako sa nanay ko, sa anak ko na duty ako.
So, ibig sabihin, hindi ako uuwi ng gabi. Pinabukasan pa ako uuwi. Then, nung malita yung anak ko, sasabihin niya, bakit hindi ka nagpaalam? Yun lang. Pero, nakahandle ko pa rin naman. Basta sasabihin ko sa kanila na, Nay, Judy ako. Judy ako. Bukas pa ako uuwi. Kasi di ba alam naman, nung mag-duty ako dito sa Red for 24 hours yung aming duty. So, for example, ngayong umaga ako papasok ng PNPA, kapag duty ako, tinabukasan ko ulit na umaga ako mag-out. So, parang lumalabas na mas malaki yung time ko dito sa PNPA kaysa sa bakay namin. So, okay naman, masaya naman ako sa akin yung ginagawa ko gano'n. Nakasanayan ko rin. So, malaking tulong din pala yung malaking pangunawa Yes. ng anak nyo, ng nanay nyo, na grateful din kayo na meron kayong katulad nila na yung understanding nila is doble. Yes, siguro talaga blessed lang ako. Kasi may father ako, may anak ako na naunawaan kung ano yung trabaho ko at kung sino yung nanay niya. So, thankful talaga. Sure din ako, ma'am, na thankful din sila na meron silang katulad mo na buong pusong binibigay yung full-hearted mo, ma'am. Yes. Both sa service and sa family. Siguro magpapapunta na ako pag mag-retire na ako. Pero, hindi pa ngayon. And again, ma'am, ano yung pwede mong ibigay na advice, lalo na sa ating mga kabataan, bilang isang kababaihan, hindi lang limited dito sa field or basta kababaihan in general. Ano yung pwede mong maipayo sa kanila? Para sa akin, ako na babae ako, then sila na babae din. Para sa akin, huwag nilang limitahan yung pangarap nila. So, kagaya ngayon, yung uniform, huwag nilang isipin na, ay, baka sabihin nila, baboy ako kasi mapasok ako sa PNP, or anong agency na sa panlalaki yung mas lamang yung kalakihan, at least pagkakailan. So, ano lang, maging open-minded lang. For example, kayo, di ba, sa karete, iniisip ko, ay, mga lalaki, di ba, huwag nilang isipin na gano'n. Kung kaya ng lalaki, kaya din ng babae. At meron akong pinaka-paborito na post na, simula nung naging pulis ako, yun na yung lagi kong sinasabi, na in every success of a man, there's a woman behind. So, naniniwala talaga ako doon. Yun ang lagi kong iniisip kapag women's man, yun ang lagi kong sinasabi, ay, women's man na naman. So, yun na naman yung yun naman yung post ko na dapat din. Kasi, aminin man natin, di ba, na hindi lang naman talaga nila yung success na, for example, dito sa atin, sa academy, si Ma'am Ding, female. Si Ma'am DOC, female. And then sa Regimental Commander, female. And then, proud ako na naging part ako ng Madam Chief ni Regimental Commander. Kasi, first, diba, history. So, siya lang yung female na naging Regimental Commander. Sabi sa kanya, proud ako sa iyo. At saka, proud ako na naging part ng Madam Chief. Tama yung sinabi mo doon, na bago ka pumasok sa ganun, huwag kang ma-overwhelm. Yes, yes. Na hindi porket lalaki lang yung kadalasang makikita, lalaki na lang yung bumibay. So, syempre, ang pinakauna mo, tiwala sa sarili. Syempre, kay Lord, unang-una yun, with the guidance ni Lord, na kung ano yung gagawin sa sarili. Syempre, yung prayer kasi natin hindi nakamag-isaya na isang natin. Saan tayo pumunta? Lagi lang pray. Tsaka syempre, dapat pa-thank you ka rin naman kung ano yung ma-achieve. Tsaka yung isa pa, ma'am, na sinabi mo kanina na hindi naka-depende sa gender yung kung ano yung kakayahan mo bilang tao. Which is, dati, ma'am, nung sa kung titingnan natin yung mga history natin.
hindi talaga tayo nare-recognize bilang babae. Babae. Pero ngayon, nakikita natin, nade-demonstrate dito pa lang sa Oo. katulad na sinabi mo kanina, yung mga matataas na may hawak ng posisyon dito, karamihan, kababaihan. So yun ma'am, isang demonstration na bilang babae, may malaki din yung kakayanan natin. At yun ang patunay na walang discrimination. Diba? So, nakaka-ano na sa mga kalalakihan. Pero yun na kasi yung nangyayari. Marami na tayong leader ng mga babae ng mga school. Like, si Ma'am Ardy, ang prophet. Diba, ang galing niya. Kasi, doon nga tayo, babae na. Diba? Kaya, proud ako na naging babae ako. Siyempre. At yun yung hina-highlight natin ngayong Yes. Celebration at mga babae. So, alam ko ma'am na madaming na-inspire sa story nyo bilang single mom at syempre bilang kung ano yung role ng Police Executive Master Sergeant. Thank you. At may nilalong forward pa kayo ma'am na incoming promotion? Medyo matagal pa kasi kailangan ko pang schooling. So, after 2 years pa, and then hoping na magkasabay-sabay tayo or ano, yun. Basta nakikita ko sa sarili ko, hindi ko ako magulat. At happy naman ako po kung ano yung sasabihin. Ako ma'am as cadet, laking pagpapasalamat ko ma'am sa tulong na ibinibigay niyo sa amin at saka sa service na binibigay niyo dito sa Academy. Thank you. So, thank you very much, ma'am, sa pagsama at pagdulog sa aming invitation ngayong hapong ito. So, we truly appreciate you sharing your story and experiences with us. And sure ako na madami kang na-inspire, ma'am, hindi lang kapwa single mom, pati mga kabataan natin na mag-aspire at magtiwala din sa kanilang sarili na kaya nila kung ano yung nalaman natin. Yes. So, and with that, we conclude our interview for today. Thank you for joining us and stay connected with us by following our official Facebook page, PNPA Multimedia Club, and PNPA Justice, Integrity, and Service. Good day and God bless us all.